our Bible on Psalms 84, verse 11. Praise the Lord. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will he withhold from them that walk uprightly. Yes. Napaka-kompleto ang sinuman pag ang Panginoon ay nasa Kanya. Bakit? Siya po ang Panginoong Diyos na bilang araw. Pag sinabing sun, ay ito po yung liwanag. Siya po yung liwanag ng ating buhay. Kabaliktaran ng kadiliman. Siya po ang ating kagalakan. Kabaliktaran ng kalumbayan. Siya po ang ating pagpapala. Kabaliktaran ng curse o sumpa. At siya rin ang ating shield. Siya rin ang ating protector. God can bless and God can protect. God can save and God can preserve. Kompleto tayo sa Kanya. Walang tayong kulang. There is no such thing na ang Panginoon pag nasa Kanya ay meron pa siyang kulang. Kompleto. And He will give grace and glory. Magbibigay siya ng Kanyang favor at magbibigay siya ng Kanyang kaluwalhatian. Pag sinabing kaluwalhatian, it is victory. Pag sinabing glory, it is a happiness, glorious. Nandyan na ang matatawag nating favor ng ating Panginoong Diyos. Grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Walang anumang bagay na Kanyang pipigilan sa kanila na lumalakad na upright or matuwid. Inawit lang natin ngayon, I'll go all the way with Jesus. Ito na yung benefit. Ito na yung advantage na pag ikaw, you walk uprightly. Kailan ba tayo makapag-walk uprightly? If we follow Jesus. Pag sinunod natin ang ating Panginoong Hesukristo, paano ba tayo makasunod sa ating Panginoong Hesukristo? Jesus said, if any man come after me and follow me, let him deny himself. Yun ang pinakaunang requirement. Self-denial. Pag sinabing self-denial, huwag mong sundin ang iyong pita ng laman. Huwag mong sundin ang pita ng mata. Huwag mong sundin ang palalo sa sarili. I-deny mo yan sa buhay mo. Huwag mong sundin ang work of the flesh. Huwag mong sundin yan. I-deny mo yan. Then, take up your cross daily. Pasanin mo yung cross araw-araw. Hindi yung cross na kahoy. Hindi yung magkwintas ka ng cross. Hindi yung magsingsing ka ng cross. Hindi yung magpatato ka ng cross. Hindi kay maglagay ka ng cross sa noo mo. Kung ano-ano pa. Cross signifies the redemption of our soul. Ibig sabihin yan, Christ died for you to be redeemed. Christ died for you to wash away all your sins. You have to bear in your mind that cross na malinis ka na, napatawad ka na, redeemed ka na. Huwag mo nang dungisan. Huwag mo nang balikan ang mga karumihan. Ilagay mo sa isip mo, bear in your mind, bear in your heart that cross, that you are being redeemed, ransomed, restored to your Heavenly Father. Then, sumunod ka kay Lord Jesus Christ. Saan man, anuman ang gabay ni Jesus Christ sa buhay natin, sundin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Siya yung halimbawa. Yung sinabi niya, He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Bakit? He is the light of this world. Sino man ang susunod sa Kanya,
shall not walk in darkness, shall not walk in iniquity, shall not walk in uncleanness, shall not walk in unrighteousness, shall not walk in wickedness, lahat na in ungodliness. But pag magsunod dyan sa Kanya, will walk in uprightness, in righteousness, in holiness. Kasi yung sinusunod mo, siya na nga yun. Kaya if you walk uprightly, meaning to say you are following Jesus Christ, ito na ang mga blessings, ito na yung privileges that God will be the sun and your shield, the Lord will give grace and glory, and no good thing He will withhold from anyone who walk uprightly. Praise the Lord. Ano pala ang makaka-withhold sa matatawag nating goodness ng Diyos sa sino man tao? Ano yung makakapigil na hindi maibibigay? Basahin natin. Jeremiah 5:25. Praise the Lord. Your iniquities have turned away these things, and your sins have withholden good things from you. Yan ang makaka-withhold sa anumang kabutihan na dapat tanggapin mo mula sa Diyos. Your iniquities. Ibig sabihin niyan, kung hindi ka hihinto ng gagawa ng kasalanan, 100% surely, 100% surely guaranteed, hindi mo tatanggapin ang goodness from the Lord. And what is the goodness from the Lord? Lahat ng matatawag nating kailangan ng buhay mo, na ikabubuti sa iyo, ikaliligtas sa iyo, lahat galing sa Kanya. Lahat mula sa Kanya. Siya lang makakagawa niyan. Yung unang verse na sinabi kanina, sun and shield, grace and glory, and no good thing will He withhold from them that walk uprightly. Kumplito ka dyan. Kaya itong iniquity na ito yung pahamak sa buhay ng tao. Itong kasamaan na ito, kasalanan na ito yung curse sa buhay ng tao. Kinakailangan ito maalis, kailangan ito mahinto, kinakailangan ito ma-erase, kinakailangan ito mawala na ng lubusan sa sinumang tao sa buhay natin, sa mga tao sa sanglibutang ito. Dahil yan yung nag-withhold. Bakit? Hindi maibigay ng Diyos. Sapagkat pag ibibigay ng Diyos yan, He is giving consent to any iniquity. And God will never give consent. Praise the Lord. Hindi siya magbibigay ng consent. He is not a compromiser. He is not a partaker of any iniquities. There is no such unrighteousness. There is no such any iniquity sa Diyos. Kaya we have to decide. We have to be decisive na ano yung dapat mong gawin. Gawin mo na. Alam mo na pahamak yung naangkin mo sa mga iniquities na yan. Mag-decide ka. Hintuin mo na yan. Putulin mo na yan sa buhay mo. Ang tanong, paano maputol yan? Ang tanong, paano malinis yan? According to John 15 verse 3, malinis yan. Ye are clean through the word that I have spoken unto you. Pakinig ng word of God, malilinis ka. Ano palang meron sa word of God? Hebrews 4:12, the word of God is quick and powerful, sharper than two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and joints and marrow, and it is the discerner of the thoughts and the intents of the heart. Kaya nga sinabi diyan, who can make us clean? Only God, because God knows. So gagamitin niya ang banal na salita ng Diyos through the mouth of His servant to discover what is in your heart, in your mind, to correct you, to direct you, to instruct you. Kaya nga pag makinig ka ng Word of God, you must be ready and be swift to hear. Praise the Lord. Kasi diyan ibibigay ng Diyos ang paglilinis ng ninuman. Kahapon we went to the house of my yung aking
matatawag nating father ng aking anak, son-in-law, na si Gigi or Jeffrey. Nag-service kami doon kasi may malaki silang problema na masyado nilang ikinalungkot. Alam mo itong lola. Pag nagkasakit yung apo, sabi niya sa akin ng aking kumpare kung dito pa sa term sa sanglibutan. Pastor, wa ko katulog. Pati akong misis. Basta mo hilak na ganinang among apo sa pikas kwarto, mabati po na mo. Ang iyahang gibati. Di siya kasabot, di siya mahimutang. Kami po maminaw, di po mi katulog. Worries po mi. Worried kayo mi. Ganun yan. Praise the Lord. So ibig sabihin yan, nung nabigay na ang Word of God doon, na-bless sila. Sabi nila, Pastor, ito yung hinihintay ko. Ito yung hinahanap ko. Matagal ko na itong hindi nakita sa aming pamilya. Kasi, pag makarinig ka ng Word of God, talagang salo, lahat sa isip, sa puso, mabibigyan ng guidance, mabibigyan ng energy, yung kanilang spirituality. Kasi nung wala pa daw yung Word of God, sabi niya, lagi kami nag-aaway dito, lagi kami nag-alalis, yung bang nag-argue. Parang wala na kaming harmony, wala na kaming peace, wala na kaming guidance. Pero yung Word of God na narinig namin, it makes us happy. Masaya kami. Comforted kami. Tsaka nakita namin sa apo namin, naging na siya? Naging aligri na ba? Maingay na, nagre-response na. Naramdaman ko talaga yung comfort ng Diyos. Kaya, yan yung Word of God. Maglilinis talaga yan sa mga masamang espiritu. Maglilinis yan sa mga kalikuan. Maglilinis yan sa mga hindi karapat-dapat na manatili sa ating gawi. Kaya, ang Word of God lang ang makalinis. Praise the Lord. Kailangan natin talaga ito. Pakinggan ng pakinggan ang banal na salita ng Diyos. Ano pa ang sanhi na mangyayari sa kasalanan pag hindi ito naalis sa buhay natin? Basa Isaiah 59 verse 2. Praise the Lord. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you that He will not hear. Ayan. Yan ang magiging cause na matago yung muka ng Diyos. Yan yung magiging cause. Alam mo yung anak namin, kahit sino man sigurong anak, pag ihatid mo yan sa school, lalot na yung mga kinder, mga maliliit pa, 4 years old, hindi yan iiyak pag sinamahan mo yan doon sa room. Pero pag lumabas ka na sa room, naku, mawala na yung mukha mo sa kanilang paningin. Iiyak yan ng iiyak. Ganon din ang Diyos. Pag nawala yung mukha ng Diyos sa ating paningin, it seems we are helpless. It seems we are hopeless. It seems we are, nandyan na lahat ang worries sa buhay natin. Kaya, it is the sin that hideth. No? Yung matatago yung mukha ng Diyos. At that separates between you and your God, between us and our God. O kaya, this must be taken out. This must be stopped. This must be sanctified by the Word of God. Na anong kabutihan? Pag wala ng hadlang sa buhay natin, basahin natin. Psalms 34, 9 hanggang 10. Praise the Lord. Oh, fear the Lord, ye His saints, for there is no want to them that fear Him. The young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. Such privilege is an extraordinary. You will lack nothing. Hindi ka magkukulang ng ano pa mang mabuting bagay. Yung mga matatawag nating nati na lion, yung mga anak ng mga lion na maliliit. Sometimes the parents failed
to get their prey o matatawag nating pagkain. That sometimes they fail. Magugutom sila. But God never fails. Hindi nagfi-fail ang Diyos. There is no such good thing will be lack. Walang mabubuting bagay na magkukulang ka. Iyan, pag walang hadlang. Praise the Lord. Pag walang hadlang. At hindi lang ganun. Manonotice mo, as you serve God, you will never remain the same. As you serve God, and the longer as you serve Him, you will never remain as is. But you will be improving. You will be increasing. You will be greater and greater. Kung sa liwanag pa, your light will be more bright, brighter and brighter. Kung sa strength pa, you will be more stronger and stronger. Kung sa mga necessities pa, you will be having more good things and more. Basahin natin. Psalms 85 verse 12. Praise the Lord. Yea, the Lord shall give that which is good, and our land shall yield her increase. Yan, increase. Ibibigay niya yung mga mabuti at ang iyong lupa magbigayan ng increase. So ibig sabihin yan, you will increase as you serve God. You will increase as longer you serve God. Pataas ng pataas yan. Kaya napakabuti ng ating Panginoong Diyos. That is how He will bless. That is how He will fulfill His promise. Kaya sa buhay natin, huwag nating gawing secondary lang yung righteousness ng Diyos. Huwag nating ipahuli yung righteousness ng Diyos. Dahil yan yung maghahatid sa atin ng success. Yan yung maghahatid sa atin ng necessities mapoprovide. Yan yung maghahatid sa atin, lalo't ng eternal life. So, anong gawin natin every day? Anong gawin natin every moment of our lives? Let us put first righteousness. Basahin natin. Matthew 6:33. Praise the Lord. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Priority lagi. First, kumbaga pa, huwag nating ipahuli. Priority. Huwag natin itong hayaan na tingnan mo yung parents ng bata na naprehan namin kagabi. Dahil sa kanilang pagka-busy sa kanilang material, negosyo, naniniglect na nila ang Diyos. Naniniglect na nila ang pagpuri sa Diyos, ang pagpasalamat sa Diyos, ang pagsamba sa Diyos, ang pagpakinig ng banal na salita ng Diyos. So, nagbigay ang Diyos ng paalaala sa buhay nila. And they were so happy, they were so blessed. Bakit? Dahil na-remind sila ng ating Panginoong Diyos. O kaya hindi natin pwedeng ihuli ang Panginoon, ang righteousness at ang kaharian ng Diyos. Pag pinahuli natin yan, wala. Hindi mag-work yung sinabi niya na, and all these things shall be added unto you. Praise the Lord. Pag sinabing, in all these things shall be added unto you, hindi ka magkukulang ng anumang mabuting bagay. Basahin natin. Philippians 4:19. Praise the Lord. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Yes. God shall supply. My God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. So you have to know very well God, that He is so rich in, He is more glory. Marami siyang kaluwalhatian. Ibibigay niya yan. Marami siyang kayamanan. Ibibigay niya yan.
Wala siyang i-withhold na mga mabubuting bagay. Lahat ng iyong pangangailangan, ibibigay yan ng ating Panginoong Diyos. Sabihin mo, Pastor Chit, how sure is that? How true is that? Well, God is not well known as a liar. God, it is impossible for Him to lie. So, how sure is that? That is guaranteed 100% sure. Basahin natin. Psalms 23 verse 6. Praise the Lord. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Yan, surely. Guaranteed. 100%. It is 100% sure. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Your lifespan is not enough to accommodate the goodness and the mercy that shall follow you. Di ba ang mga tao minsan, ay sana sa buwan na ito swertehin tayo. Kasi napapansin natin sa isang taon, 2 buwan sinwerte tayo. 10 buwan, minalas tayo. Mas maraming buwan ang kamalasan. 2 buwan lang yung swerte. That is uncertainty. Pero, pag pinatuloy mo yung buhay mo na malinis, pag pinatuloy mo ang buhay mo na banal, pag pinatuloy mo ang buhay na matuwid sa harapan ng ating Panginoong Diyos, it is guaranteed by God that surely goodness and mercy will never depart from you. Praise the Lord. Surely goodness and mercy will always follow you as you continue dwelling in the house of the Lord. Praise the Lord. Ano palang meron dito sa Word of God? Kalinisan, kabanalan, katuwiran. Pag wala ang Word of God, walang kalinisan. Pag wala ang Word of God, walang kabanalan. Pag wala ang Word of God, walang katuwiran. So, kailangan natin yan i-maintain sa buhay natin para yung goodness and mercy of the Lord surely will follow you wherever you go. Praise the Lord. Hindi yan pacham. Hindi yan coincidence. Hindi yan by chance or accident, but surely it will follow you. Goodness and mercy. Praise the Lord. Ano pa? Darating yan sa buhay mo, mag-overtake pa yan sa buhay mo. Basahin natin, last verse, Deuteronomy 28 verse 2. Praise the Lord. And all these blessings shall come on thee, and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Gaano ka-importante makinig sa kanyang boses. Gaano ka-importante ang banal na salita ng Diyos that you will hear it regularly. You will hear it always. And these blessings, sabi ng Panginoong Diyos, shall come on thee. Darating sa iyo. Mag-arrive yan sa iyo. And overtake thee. Kapag sinabing overtake thee, mas mabilis pa ang blessing sa iyo. Sa iyong pag-iisip, sa iyong ini-imagine, sa iyong dinidesire, i-overtake ka niya. Ibig sabihin yan, lalamangan ka niya. He will exceed, mag-exceed siya sa iyo. Ganon ang Diyos. Praise the Lord. You will receive more than you ask. You will receive more than you expect. Mag-overtake yan sa iyo. Pag sinabing overtake, faster than you, greater than you, powerful than you. That is how God will bless His people. If you walk uprightly. You can only walk uprightly if you follow Jesus. You can only follow Jesus if you deny yourself and take up your cross daily. Kaya, masarap
na sumunod sa ating Panginoong Diyos. Walang anumang kabutihan pipigilan ng ating Panginoong Diyos. Nandito yan. This is the answer. This is the way. God is the answer. Jesus is the answer. Therefore, believe Him and follow Him and obey His voice. Doon niya igagrant, doon niya ibibigay ang lahat ng supply according to His riches and glory. He will supply. Ipo-provide niya ang lahat. Kaya mararanasan mo yan pag maranasan mo ng sumunod sa Diyos. Maranasan mo yan pag inuna mo na ang kaharian ng Diyos. Maranasan mo yan pag inuna mo yung katuwiran ng Diyos. Guaranteed by God yan. Surely, darating yan sa buhay mo. All the days of your life. Even your lifespan is not enough to accommodate. Hindi kay, baka half of my life lang. Pag mag-start ako maglingkod sa Panginoon, baka half of my time, yun lang matanggap ko. No. All the days of your life, surely goodness and mercy will follow you. Surely the blessings will overtake you. Kaya ganun. Salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. God is complete for us. We are complete in Him. All the way with Jesus. Yung sinabi sa inawit kanina, I'll go all the way with Jesus. Never depart going with Him. Never depart walking with Him. Surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. The Lord is God, is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.